napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng Jay Guevara TV. Jay Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Dadalo sa drug war hearing ng Kamara. Okay, panoorin natin panoorin natin itong sinabi ni Senator Bato de la Rosa. Ito si Senator Bato kanina, talagang natuwa ako dito. Ito naman tong banateros, hindi man lang chinempo na nandun ako. Pag wala ako dun, wala kayo ni-interview na hindi ni-interview si Senator Bato, hindi nyo ini-interview si yung kambal ko na si Baste. Grabe naman kayo, huwag kayong ganun ha. I-interview nyo kapag kayo-kayo lang eh. Nakakasakit kayo ng damdamin. Hindi na nga ako makakasama sa Japan ay sa Hong Kong. Ganyan pa kayo. Eto, panoorin po natin. Dr. Bato, good morning po, sir. Good morning, Ted. Good morning, DJ Chatsa, at saka sa ating mga taga-subaybay. Good morning po. Yes, sir. Good morning. Ano ho ang inyong masasabi dito po sa naging motion sa hearing ng Committee on Human Rights sa Kamara na pinaiimbitahan po kayo kasama po si former President Duterte sa kanilang ginaganap po na hearing tungkol sa nagdaang pong war on drugs? Yes, Ted. So far, sa akin, walang problema yan. No? I can attend to that hearing. But then again, when I sought the guidance of my Senate President, sabi sa akin ng aking Senate President is that hindi daw ako mag-attend by virtue of, on the grounds of interparliamentary or interchamber courtesy. So, yun na, susundin ko yung guidance ng aking Senate President dahil ayaw ko rin magiging President, no? Ayaw ko rin magiging president pagdating dyan sa tawagan dahil nga yan ay time-honored tradition yan between two chambers at saka enshrined talaga yan sa institutional practices ng Congress na yung inter-chamber courtesy. At ayaw ko maging president, baka mamaya every time may implicate yung pangalan ng isang senador doon sa investigasyon ng House of Representatives, ipatawag na lang patawag. So, ano mangyayari ngayon sa aming trabaho dyan sa Senado? We're only 24. Mabuti sila, 300 plus sila para mag-asikaso sa kanilang mga legislative functions. Sa Senado, kung sige na lang tawag, 24 lang kami, then baka hindi uusad yung aming trabaho. Ayaw ko magiging presidente. But personally, sa akin wala akong problema. I can attend. Problema ko nga, ito nga problema ko. Just in case, President Duterte, former President Duterte decides to attend the hearing. So hindi ako pwedeng hindi mag-attend. Pipilitin ko talaga maka-attend ako. So again, if that is a theoretical situation, I will consult again. I will seek the guidance of the Senate President kung papayagan niya ako mag-leave ng sa Senado at mag-attend doon sa hearing. Apo. But in the first place po, Senator, do you think that this issue is imbued with so much public interest? Well, depende yan, Ted, no, kung saan, in what fence you are viewing from. Kung ito ay galit na galit sa war on drugs, then maybe sabihin mo, masyado itong involved dito ang public interest. Pero if you are happy with the war on drugs, mabubuisit ka lang rin sa investigasyon na ito. Dahil nga, sabihin mo, tapos. Ito lang Senator Bato ito, ano lang naman to, Senator Bato, suggestion lang. I-try mo din kaya ipatawag si Franz Castro, si Brosas at si Raul sa Senado. Dun sa ginawa nila, lalong-lalo na si Castro yung pinuno dun ngayon sa pagpatawag, yung gusto nilang ipatawag si Senator Bato de la Rosa sa kanilang sa Kamara, no? Dun sa alam mo, Senator Bato, patawag mo yan si Castro. Yung ginawa niya dati dun sa tawag dito yung sa mga bata, 'di ba? Human right and yun, nakalimutan ko yung kaso niya doon. Pwede rin yun, di ba? Di para para maramdaman din ni Castro kung anong feeling ng pinapatawag ka palagi. Di ba? Tsaka ito po tama po yung sinabi dito ni Senator Bato de la Rosa na bakit nga naman ako pupunta dun?
Oo, tsaka eto nga, bilin nga daw ng Mr. President, Senate President, siguro, sino pa ba? Ayun, kidnapping. Oo, kidnapping pa yung kaso niyan ni Castro. So, maganda dyan, si Castro mismo yung ipatawag sa Senado. At humarap din siya sa hearing. Hindi, magkaroon lang kayo ng bigayan ba, Senator Bato? Kung sakali man at ayun nga, sinabi naman dito ni Senator Bato na kapag si Tatay Digong or si Duterte na ang magdesisyon na siya ay haharap siya sa patawag sa kanya sa Kamara, mapatungkol dyan sa AJK na yan, mapipilitan si Senator Bato. Wala nga naman pabayaan niya dun si Tatay Digong. At yun naman talaga ang tama kasi pag nakita namin dito na hindi humarap si Senator Bato, pinabayaan niya lang si Tatay Digong, talagang isa kami sa makakalaban mo. kaya talagang Senator Bato, kailangan mo po talagang samahan si Tatay Digong doon kung sakaling man na humarap. At ngayon, Senator Bato, kapag ganun na ang nangyari, balikan mo ngayon si Castro. Patawag mo naman siya, di ba? Kaso hindi naman kasi ugali ni Ito si Senator Bato, hindi naman kasi ito ugali nila yung Yan ang kinaganda kay Senator Bato, Senator Bongo, kay Senator Robin, yung mga kaaliado ng mga Duterte. Ayaw nila yung parang gantihan. No, hindi nila ugali yun mas okay, palagi natin napapansin na kapag partido ka ng Duterte, palagi kang hahamakin, palaging bubusisiin yung mga dati mo pang issue, ibabalik para magmukha ka lang masama sa mata ng taong bayan. So, yun, na tayo doon, immune na tayo doon, talagang nasasanay na ho tayo doon. Pero dito sa mga kaaliado ng Duterte, especially to Senator Bato, Bongo, Robin, at kung sino pa dyan, na hindi natin nakikita yung mga ganyang gawain, katulad ng gawain ni Brosas, yan, ni Lipad Castro. Alam niyo ba kung ba't ko ba tinawag na Lipad Castro? Yan, kasi laging lipad yung isip niya. Gago! Hindi niya parang laging lumilipad yung isip niya. Parang kantang naabutan yung kantang Momay. Lumilipad na naman ang isip ko para mapunta sa kalangitan yun. Kanta ng One Tag. Parang yun, bagay yung... Alam mo Castro maganda yung Castro pag tumakbo ka sa eleksyon ulit, yun ang maging background music mo. Lumilipad na naman ang isip ko para may lula sa kalangitan. Sa tuwing sa tumay aking matitikman. Gago! Oo nga, maganda yun. Baka doon ka pa manalo bilang senator. Ay, nako. Katulad nga, sino ba yung mga hindi nakapanood dito ng video ko about kay Senator Bato tsaka kay Tatay Digong na pinapatawag sila ng kamera? Panoorin niyo doon sa video ko. Ang mga testigo, yung mga kasama nila Castro, tsaka ni Brosas. Mary Jane, maraming salamat. Thank you po sa blessing. 'Di ba? Andun, kitang-kita nyo, umiiyak na nagsasabi na may trauma daw sila nung panahon ng war on drug. Pero may kita mo na naka-uniform na. Hindi ko alam kung anong party list yung mga nandun sa damit nila, 'di ba? Tapos ngayon, kahit naman siguro naisip din ni Senator Bato na ba't ako haharap dyan? Unang-una yung mga testigo mo, mga bataan mo. Ano kaya yun? Diba? Nakakabuang nga naman yun. Testigo mo, mga bataan mo. Parang yung kay Pastor Apollo Kibuloy dati. Yung mga testigo doon, yung mga bata din ni yung Tiberos yun Gago! Diba? Ngayon, ginagawa na ginagawa naman ni Castro. Siguro idol ni Castro si Ontiveros. Kaya ginagawa niya ngayon ay idol Yan talaga pag idol, anak ng teteng, testigo mo na kesyo may trauma sa war on drug. Tapos maya sa live, in-interview ka ng Frontline Pilipinas, yung umiiyak nasa likod mo, may suot na uniform ng samahan yun. Ano kaya ang klase? Anong klaseng ganun yun? Alam niyo yung mga ganung pakulo nyo, Castro Lipad Castro. Palit-palitan nyo na. Pangit lumang
Panahon pa ni Lolo Migat Jose Rizal yan. Lumang strategy na yan eh. Kaya nga kaming mga vlogger, masyado nang matalas yung mata namin eh. Pag may mga ganyan na pakulo nitong sila Castro, alam na namin yan, mga kasamahan niya ang testigo. Kaya tama yung sinabi dito ni Senator Bato de la Rosa, di ba? Anak ng tete niya. Tuloy pa natin. Na yan eh, nakailang investigasyon na yan. Noon pa, hindi pa O, di ba? Nakailan na. Totoo naman. Totoo naman yung sinabi ni Senator Bato. Nakailang investigasyon na. Kasi ganun ang ginagawa nila. Kagaya nga ng sinabi ko, nung sinabi ni BP Sara, natatakbo ang mga Duterte sa pagiging senador sa 2025 Senate election, ay talagang dadagsa yung mga propaganda, yung mga paninira laban sa mga Duterte. Hindi nga ako nagkamali. Oh, so ibig sabihin, yan yung sinasabi din ni Senator Bato na dati pa yan eh. Totoo naman talaga, dati pa naman talaga yan. Dati pa yung mga issue na yan na binabalik na paulit-ulit lang. Oh, hanggang ngayon hindi pa rin kayo tapos sa trauma. Initanungin ko lang kung may mga kung may mga tao dyan na na-trauma ng war on drug. Anak ng tete, mas nakaka-trauma ngayon. Nakakatawa pag lumabas ka dyan sa labas, madilim dyan, mayat maya yung lingon mo eh. Daig mo pa yung may stiff neck, magkaka-stiff neck ka na sa kakalingon mo. Di mo alam kung biglang may sasaksak ba sa likod mo. Di mo alam kung biglang may mga hablot ng cellphone mo. Diba? Mas nakaka-trauma yun. Kwento pa lang doon ni nanay, nung binabaril kami, sabi nung matanda, nung binabaril kami, nilagyan ko yung mga damit sa sako, tapos nilagay ko sa dingding para pag nirat-rat kami, hindi kami matamaan. So, ibig sabihin, pwede na palang gawin bulletproof ang mga damit ngayon. Tsaka ito lang paano kayo raratratin? Nung pinatay nga yung kamag-anak nyo, hindi kayo pinakailaman eh. Tapos ngayon, raratratin kayo dahil... Gago! Tsaka ito pa, kung namatay man ng kamag-anak nyo, edi condolence, di ba? Joke lang. Kung namatay man yung kamag-anak nyo dahil sa war on drug, dahil addict siya, dahil pusher siya, dahil drug lord siya, deserve niya yun. Deserve niya. Hindi sorry Ako wala, hindi ko rin gusto na may mamatay, ganun. Hindi ko rin hinihiling yun. Pero kung yung tao na mga ganyan na sumisira din ng kapwa nila Pilipino, maraming sinisira ang mga buhay yung mga yan eh. Kung addict ka, kung drug lord ka, pusher ka, deserve niyang mamatay. Deserve niyang mamatay, deserve niya yung kinahinatnan niya. Ngayon maghihingi kayo ng hustisya? What if lang naman na manghingi din ng hustisya yung mga sinirang buhay ng mga kamag-anak nyo dahil pusher sila? O anong nyo ngayon? Anong magagawa nyo? O halimbawa, yung binentahan ng droga nung anak mo na pinatay, di umano. O halimbawa, yung binentahan na baliw, first honor pa, valedictorian, summa cum laude. O ngayon, nabaliw dahil binentahan ng anak mo ng droga. O asan ng hustisya doon? Kung paano kapag yun ang nangingi ng hustisya sa inyo? Anong masasabi nyo? Kasi mas lamang sa inyo dahil patay. Kung hindi naman lang laban yung kamag-anak nyo, hindi naman din namatay yun eh. At kung hindi rin naman addict yun, ba't mamamatay yun? Ay, naku po. Vote for J. Guevara for Senator. Charot. Gago! Kulong si Senator De Lima noon. Nag-imbestiga na yan. Tapos may mga investigasyon na Kongreso. Ulit-ulit na lang. Naawa ako sa mga pulis. Sige na lang atin ang hearing. Pabalik-balik. Sabi ko nga, if you have the goods, you file the case. Ang daming korte natin sa Pilipinas na pwede yung file ng kaso. File natin lang. Kasi kawawa yung mga pulis natin. Sige, pabalik-balik. Yung iba taga Mindanao pa. Mamasahe pa ng pasarili lang, pamasahe papunta sa Kongreso para mag-attend. Kasi kung ito dito nyo malalaman kung talagang human rights nga ba talaga yung pinaglalaban nila, karapatan ng tao. Bakit yung ito na lang, sa dinami-daming naging presidente, halimbawa si Noynoy Aquino lang, mabalik tayo dyan sa mga bossing nila Castro. Si Noynoy Aquino, mapunta tayo sa SUP 44.
Oh. Marami ring namatay yun. Ilan yun? 44 yun. Ang dami nun. Brutal pa ang nangyari dun. Oh, nabigyan ba ng hustisya yon? Ayun talaga. Yun ha. Bayani ng bansa yun na namatay dahil sa kabubuhan ni Noynoy. Sa kabubuhan ng Dilawan. O asan din ng hustisya doon. Halimbawa, ako si Senator Bongo. Gusto kong makamit ng kapwa ko pulis, kapwa ko tigapagtanggol ng bayan, tigapagpatupad ng batas, na makamit nila yung hustisya nila. Halimbawa man na kaso patay na pala, no? Wala na rin pala, patay na pala si Noynoy. Hindi yung mga kamag-anak na lang. Mga pala, hindi na pala pwede, patay na, no? So, hindi, kahit na eh. Hanggang ngayon na, no? Asan yung hustisya doon? Kasi kahit paano, kahit patay na si Noynoy, yung mga kasamahan nyo, yung mga matataas yung katungkulan ng mga inutusan niya. Diba? Bakit pinabayaan? No? Asan yung hustisya? Kung hustisya lang, no? Kung hustisya lang usapan, mas marami pang mga past na mga presidente na talagang hanggang ngayon hindi nabigyan ng hustisya yung mga nangyari nung panahon na nakaupo sila. 'Di ba? Kaya yung AJK na yan, kalukuhan, ang tagal na yan eh. Paulit-ulit na lang eh. Kada may pasabog ang Duterte o AJK, war on drug, confidential pa, hindi na mga lalabas. Tapos sasabihin ni Mike Abe, sawa na ang taong bayan sa pamumulitika ng Duterte. Ha? Gago! Anong pamumulitika ng Duterte? Kayo yun. Yung animal na administrasyon nyo, ang namumulitika, hindi ang mga Duterte. Ngayon nga lang bumawi ang Duterte. Kaya nga nagagalit na kayo eh. Kaya nga paghahanda kayo kasi biglang nagkaroon na ng buwelo si BP Sara. Nung nakabuwelo na, ayan na, kinakabahan na kayo. Pamumulitika. Tarantado ka ba? Gago! Tuloy natin to kay Senator Bato. Mabuti kung sagutin nila yung pamasahe ng mga pulis, magkano na sweldo ng pulis na yan. Mhm. So, yun na. Matagal ito, pabalik-balik lang ba? Si Katapang. Sino pa yung isa? Sino yung isa yung naimbitahan sa PDEA Elite? Di ba? Pwede rin na pwede rin na habulin yun. Si Katapang pwedeng habulin kasi AFP chief siya na nangyari sa 44. Di ba? Sino ba yun? Si Ochoa ba yun? Tama ba si Ochoa? Yun, si Maroas. Buhay pa naman si Maroas. DILG, Maroas. Yan, si Katapang, si Maroas. Pwede silang habulin doon kung talagang yung hahabulin mo yung hustisya. At sa mga una pang presidente, bakit si Tatay Digong lang ba may ganyan? Mas brutal pa yung mga nauna dyan. Yung kay Gloria, kay Erap, si Ramos, wala, na pala. Diba? Anak ng teteng puro kay ganyan eh. Yan ang, ngayon sasabihan nyo, puro pamumulitika ang Duterte. Kayo talaga yun. Kaya nga, unti-unti nang nababawasan mga suporta nyo eh. Mga tiga-suporta ng mga tansuan ng Marcos eh. Dahil dyan sa ginagawa nyong propaganda laban sa mga Duterte. Okay, play natin to. You are coming from. Opo. Pero, sir, nabanggit niyo po muna yung pangalan po ni Senator De Lima. Ano ho niyo masasabi na siya po ay napawalang sala na sa kanyang huling kaso po dito po sa pag-uugnay sa kanya sa droga sa Bilibid? I'm happy for her, Ted. I'm happy for her. At last, nasa labas na siya. Everybody deserves Hindi naman kami nag-away. The decision of the court. Solid naman kami ng mga respetuhin. Hindi naman po kami nag-aaway ng mga banateros. Okay naman po kami. Ang inaaway lang po namin yung mga vlogger na hindi Duterte. Kagaya nila Bisdak, ni BMR, yung mga Bisdakeros. Hindi naman mga Duterte, vlogger vlogger ho yan ni Bibian tsaka ni Bibian Beles. Yun lang po. At saka hindi namin sila inaaway. Tinatama nga namin sila. Mamaya abangan nyo yung may sasabihin ako dyan kay Bibian Beles tsaka dun sa mga
ulupong niyang mga vlogger, ha? Oh, okay, play natin to. natin. I don't have the nitty-gritty of the case. Hindi ako masyadong familiar sa kaso because yung kaso na yan did not involve the PNP in the case build-up. When I was the chief PNP, hindi po kasama ang pulis niya sa pag-case build-up. Direkta yan, DOJ ang Ano daw? Not Panadero. So kita mo, wala pala to, basher pala to kasi ultimong pangalan ng Banateros, hindi mo nirespeto. Anong Panaderos? Ginawa mo kaming tiga-bakery ah. Mas mukha nga tiga-bakery si Bisdak kaysa sa akin. Tiga lamas ng ng tinapay dun eh. Oh. Di ba si Bisdak at mga Duterte sila and Vivian Velez? Ewan ko kasi ano daw eh. Ang sabi-sabi at narinig ko sa mga video nila at sila na mismo nagsabi, lalo na si PL, sabi niya, ang maisog ay si Vivian Velez ang ulo niyan. So, yung maisog pala, si Vivian Velez pala. Sige, mamaya na. Mamaya ka mag-comment yan, ma'am. Mamaya babalikan kita, ma'am Tess. Aloe vera yap, ha? Mamaya, sige. direct filing yan sa korte. Hindi yan dumaan sa PNP. Ang papel ng PNP noon is just to serve the warrant of... Hindi na rin natin masyadong tapusin tong sinabi ni Senator Bato. Panoorin nyo na lang. Ay, maraming salamat po kay Ma'am Mary Jane. Buti po si Ma'am Mary Jane, no? Sunod-sunod. Ma'am Mary Jane, baka mamaya baka kapusin din po kayo ng ano nyo dyan, ng panggastos nyo dyan. Magtira kayo, Hindi naman po kami nag-aagad ng palipad dito. Pero maraming... ulitin ko, hindi naman ako nagre-reklamo, pero maraming salamat. Minsan kasi naiiya na rin kami na baka, alam nyo, minsan kasi yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Kami kasi ng mga banateros, alam namin yung buhay ng OFW. Hindi porket nasa ibang bansa yung mga yan, gagatasan mo na. No? Kawawa nga yung mga yan, na. Pag nawalan ng budget yan, saan sila lalapit? Wala man silang kamag-anak sa ibang bansa. Wala silang mauutangan. Hindi katulad natin dito. Anytime may mautang. Ako, baunan na utang. Gago! Diba? Dito to naman. Pera biro Ako talaga, marami ako. Ilang beses ko nang ginagawa yun. Yung sunod-sunod yung palipad. Kasi minsan ko na parang nahihiya ako na baka mamaya wala nang budget. Tapos baka natutuwa lang sa amin. Talaga natutuwa sa amin. Kaya nga nagpapalipad eh. Diba? Natutuwa, mamaya naman, minsan magtira kayo ng budget nyo sa sarili nyo, hindi po kami nangaagad dito ng hindi kami nangaagad dito ng palipad. May palipad man o wala man view sa amin, wala mang manood. Tuloy pa rin kami sa pagbabalita, yan ang tandaan nyo. Kapte, nawala ako. Si Ma'am Mary Jane kasi, nakakainis eh. Pero kung talagang gusto nyo magpalipad, edi lakihan nyo na. Gago Sira ulo ka din, J. Guevara eh. Sabi mo, inaawat mo magpalipad. Ngayon gusto mo, lakihan pa. Ay, nako. So, ito pa, may pag-uusapan tayo dito. Itong sinabi ni Tamba kay BP Sara. Ito. Asan yan? Ito. Yung sinabi ni Tamba kay BP Sara. Sinasabot tayo. Ganyan talaga tong mouse ko. Ito, pag napindot ko tong nasa gilid, talagang ganyan nangyayari. Kaya nga pag may pera, papalitan ko na tong hayop na to. Bigla ako napipindot, kaya nalalaglag ako eh. Nagurgur na. Ito, panoorin natin to. It's a democratic nation that we live in, so any Filipino has the right, provided that they have the proper qualifications to seek for higher office. Matipid ang sagot ni House Speaker Martin Romualdez ang tanungin sa planong pagtakbo ng mag-aamang Duterte sa Senado sa 20... Tingnan natin. Tingnan mo nga. Kabado na nga kayo eh. Tingnan mo yung mga vlogger mo dun, di natatarantan. Gago! Gilan mo kami, Tamba, plastical mo. Huwag mo kaming ginagalang. Gago! James Lord, maraming salamat, James Lord. James Lord tuloy.
Jim Lord pala, Jim Lord. Tapos ang tawat, Jim, tama, Jim. Ha? Grabe na stambog, tigil mo ko, plastic. Plastic talaga tong hype na to eh. Alam mo, tama, minsan, ice ka, paka-plastic mo, ha? Hindi porket lagi nasa plastic pangalan mo, maging plastic ka na rin. Nation that we live in, so any Filipino has the right, provided that they have the proper qualifications to seek for higher office. Matipid ang sagot ni House Speaker Martin Romualdez ang tanungin sa planong pagtakbo ng mag-aamang Duterte sa Senado sa 2025 elections. Mismo si Vice President Sara Duterte ang naghayag na tatakbong senador, ang ama nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, kapatid na si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte at Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Ayon sa liderato ng Kamara, may karapatan ang sinumang Pilipino na kumandidato basta pasok ito sa kwalipikasyong itinakda ng batas. Tama naman, doon naman, may point naman yung sinabi ni may point naman yung sinabi doon ni Tamba, pero alam naman natin kaplastikan niya. Tsaka nandun naman talaga yun. Lahat naman ng, kahit ako, pwede ako tumakbo, total, kapatid ko naman sila Baste. Pwede kong gawin yun, pero hindi pa napapanahon. Masyado pa akong baby, ha? Totoo naman talaga na at wala naman nata sa batas na may di ba, na bawal tumakbo ang magkakapatid sa pagiging senator or sa pagiging presidente. Malamang hindi tatakbo yan na magsabay-sabay silang magkakapatid sa pagiging presidente na maglalaban-laban sila. Diba? So, ibig sabihin sa pagiging senator, wala naman sa batas natin yun, di ba? Kung nasa batas natin yun, bakit nandiyan si Aimee tsaka si Bongbong? Gago! Di ba? Ba't nandiyan si Aimee, si Bongbong, nandiyan din si Romualdez? Magkakamag-anak yan eh. GC pang Hong Kong noodles po. Anong GC? Anong GC te? Ma'am. Pang Hong Kong noodles po. Naku, wala akong, hindi ko gets. Papadalan mo ako ng pang noodles sa Hong Kong. Hindi nga umakapunta doon eh. Itong pinaalala mo na. Nakakalimutan ko na yan eh. Lagi niyo ako sinasaktan, no? Lagi niyo ako sinasaktan. So, samahan niyo sa akin. Gcash siguro. Alam niya ni Ma'am ni Ate yung Gcash ko. No worry, Jay. Salamat, Ma'am Mary Jane. Anak nante. Gcash siguro. Alam niyo naman na Gcash ko, di ba? Gcash ba? I-issue na naman. I-issue na naman tayo. Sinasabi ko sa inyo eh. Sige na nga. Kusang loob niyo naman yun eh. Ibibigay ko. 0961 924. Alam nyo, minsan ayoko na talagang gawin to eh. So, namimilit kayo. Ayoko naman maging matigas, di ba? Grasya! Diba sabi nga nila, huwag mong talikuran ang grasya. Sumusunod lang ako. Gusto niya. Sino 961-924-9686. So, Charlie J. Buwan. Ayan. Sabi niya eh. Ayoko nang ngayon. Di ako namimilit. Pero gusto niyo kasi yan eh. Diba? Check mo kuya. FB. Sa FB ba? Dito naman daw sa FB. Wait lang. Asan yung cellphone ko? Sa FB na. Baka nasend. Sabi ko sa inyo. Alam niya na yan eh. Nasend niya na pala. Sabi ko sa inyo. Nasend na nga. Sa nasend na ni Ate Rina. 500. Maraming salamat ate ha. Thank you ate ha. Thank you. Nasend ka na sa akin. 500 pesos. Tapos tinawanan niya. Ba't mo tinatawanan yung 500 na yan? Malaking bagay yan, madam. Oo. Malaking bagay yung 500 na yan. Huwag niyo pong tawanan yan ha. Ma'am Rina. Jay, lika sa Hong Kong, libre kita ng siomai. Pupunta akong Hong Kong, lilibre mo ko siomai. Pupunta ako ng Hong Kong para lang sa siomai. Magkano pa masahe pa Hong Kong? Una, hindi nga ako masasama doon, Ma'am Janice. Ma'am Janice sa
Hindi ako masasama doon, Ma'am Janice, sa libreng ticket sa Hong Kong. Magkano ang passport magkano bayad sa ticket? Nasa 20,000 ata yan, di ko alam. O yung allowance pa, tapos kakain ako ng siomay lang dyan. Mawa ka naman sa akin, madam. Huwag ka naman ganyan. Di pa ako nakapagbayad ng wifi ko tapos ganyan. Oy! Who was that? Oo, ayan. Support ko sa mga vloggers ni Duterte. I feel sad pag di kayo nagkaisa. Settle nyo na lang on the side ang misunderstanding. But keep it up the humor kasi humor. O ganun. Kasi hindi boring tulad ng iba. Just saying yan. Mamaya mama, una po, maraming salamat sa pinalipad nyo, sa pag-share ng blessing nyo, malaking bagay po yan. At sasagutin ko po yan mamaya, at tapusin ko lang to kasi may mamaya pang main event ko kasi yun eh. Sasagutin ko po yung nyo, yung about po dito sa mga misunderstanding na yan at isettle nyo na lang yun. Hindi kasi pwede talagang isettle yun eh. So mamaya ako papaliwanag, madam ha? Okay. So eto po, Ate Maria Colima. Ba't dyan Ate Maria Colima? Yari tayo dyan, may utang pa naman yan. Ate Maria Colima. Tanggal kasi ako ng jacket. Ayan na, okay na. May utang pa naman ako, di pa ako nakapagbayad dyan tapos walang jacket. Yari. Baka masingil agad ako niyan. Ate Mary Jane, happy ako na nabigyan kayo at share blessing. Maraming salamat talaga, Ate Mary Jane. Thank you po ha. Natawa ako dun sa GC Kuya Jay. Bakit? Anong sabi niya? Binabash na nila ako? Okay lang yun. Sige, bash lang nyo lang ako. Sir Jay, sa barangay ka muna. Ha? Barangay ka muna. Grabe naman kayo. Sagot mo na pamasahe. Grabe nga sagot ko na pamasahe tapos siomay lang pupuntahan ko. Grabe ka naman, ma'am dyan eh. Di ba pwede i-revoke ang ticket mo? Wala nga akong ticket eh. Hindi ako nagpakuha ng ticket kasi July 30 ko pa makukuha ang passport ko. Jay, di ba umabot? Hindi eh. July 30 oh. Mas pogi ka kay Boss Dada. Boss kasi yung Batman shape, Banateros. Walang pogi, walang pangit sa amin ha. Walang pogi, walang pangit sa Banateros ha. Hindi kami ganun. Ewan ko lang sa iba. Mas gwapo si Boss Dada sa akin. Mukhang foreigner yun sa personal. Mukhang alalay lang ako nun. Ano size ng ulo mo? Kasi I send you a nice baseball hat. Size ng ulo ko, malaki na daw ulo ko eh. Sabi ni Gago! Sabi ni BMR eh. Wait lang ha. Ano mang size ng ulo ko? Hindi ko po alam eh. Basta malaki siya. Pantay po sila nung ibaba. Ay, sorry. Sorry po. Wala na ako sa topic. Kasi basa na ako ng comment, kaya ayoko magbasa ng comment. Jay, Lodi talaga kita. Wala na talagang vlog na pinapalampas ko. Solid Duterte. Taga Davao po pala ako. Tingnan mo, ayain mo ko dyan sa Hong Kong, tapos nasa Davao ka pala. Kung inaya mo ko sa kung niyaya mo ako sa Davao, hindi okay sana. Niyaya mo sa ako, nasa Davao ka. Grabe ka talaga. Paano tayo kakain ng siomay doon? Nasa Davao ka pala. Zoom? Gago! Zoom o Viber? Ay, nako! Ma'am Janice, ano lang nila. Baka sabi ito, sinisigawan ako nito. Joke lang masanay na kayo sa akin ha. July 30 o July 3? July 3 ang passport ko makukuha. Tagal naman, July 30. Hindi, July 3. Rush na daw yun. Wala nang ira-rush pa dun. Pinaiyak nyo na naman si Jay. Kaya mo Pinololo. Erwin Gabs, shoutout po sir. Ganda ni Ma'am Janice. Paring James. Maganda ba? Lahat naman maganda dito sa ko eh. Ito, tingnan nga natin si Ma'am Janice. Hindi mo masama maglandi, diba? Minsan landi tayo minsan, Ay, grabe si Mo. Artistahin, guys. Sinom ko yung sinom ko yung picture eh. Kasi mga ganito, guys, mga to.
Hindi naman sa panghusga, pero manako po. Mukhang ano yan, ano yan, kapag halimbawa, ikaw parang manliligaw ka, nako po. Pasabi ka pa lang na pwede, yung, sa tatanungin mo pa lang na pwede, yung gano'n, wala, busted ka na agad. Sabi ni Boss Dada, July 7 pa daw dito sa Hong Kong. So, aabot pa passport mo. Eh, July 3 nga, July 1 nga, July 1 na nga alis eh. Ewan ko eh, baka ayaw talaga nila ako sama. Gago! Baka ayaw talaga nila ako isama. Oo, wala tayong magagawa. Oo, may magsiselos na naman. Taga-Davao ako pero na, yun! Yun ang gusto mong malaman. Taga-Davao ka pero nasa Hong Kong ka. Kulang-kulang kasi yung chat mo eh. Eh, walang sisisiin dyan, ikaw na. Pwede nga, Jay. O, diba? Sabi sa'yo, Jim Lord, oh. Si paring Roel C, mga itong yung mga asawa na kayo. Hoy! Tigil-tigil kayo dyan. Tumuto. Hindi pag nandito kayo sa live ko, mga binata kayo, mga bibitunggol kayo na. Sige, maglandi ka na naman. OFW yata. Oo nga, Ate Miriam. Si Ate Marian Colima ang nakasaksi nung na broken hearted ako dun sa OFW na inantay ko ng 2 years maka-uwi, yung dipunggol. Pag uwi, may asawa pala. Pangatlo pa ako, aba. Gago! Oo nga, no? Kaya nakakatakot sa OFW guys eh. Kaya hindi ako nagpapakatiwala. Mahirap na eh. Kita na, mag-aantay ka na umuwi, tapos pag uwi, may asawa pala. Kabit. Gago! Kabit ka lang. Anak ng teting, ako yung fresh na fresh. Walang sabit, ako yung naging kabit. Anak ng teting na yan. Oh, at least may passport ka na. O nga, yun naman talaga. Alam nyo, napakalaga nga nun kasi may passport na ako. Oh, tsaka kayo, thank you kay Banat Bay kasi siya po yung gumastos nun. Kaya palakpakan. Oo, talagang pinalakad sa... Kabit ka lang ko, EJ. Kaya nga, saklap mo. So, okay, mabalik na tayo dito. Wala na tayo. Puro tayo chismisan. Wala na tayo dito sa topic, hoy. Ang layo na. Ano ba itong pinapanood? Kay Speaker Romualdez to Punta na tayo sa Chisano, sa mga juwa-juwa. Ay, yun yung punggol na. Okay, Asmi. Si Asmi bumalik Si Asmi, ganda rin yan, no? Hindi ko nga alam eh. Di ba? Tingnan pansinin niya si Asmi. Yung iba pa dyan, walang profile pic. Pero tingnan nyo, gaganda lang. Marisa Silva. Buti hindi ka umabot sa tulpo. Bakit na naman? Puta na, ba't na naman ako aabot sa tulpo? Anak ng teteng, palangga kagid ni Banat. Palangga talaga ako nun, Day, palangga ako nun kasi sabi niya, endangered species na yan, dong. Kaya kailangan alagaan. Baka gusto mo na naman maranasan ng mang-amok sa labas. Oo, sa sobrang... Alam nyo, Ate Miriam Colima, pag napapanood ko yung video ko dati, yung nagwala ako sa labas, sa sobrang broken, puta na, ang pangit, no? Kung sagwa, binura ko na yun eh. Nag-live ako, lasing na lasing, hamon akong away sa amin. Wala naman gusto mo, wala naman may pag-away sa akin. Wala, kilala ko dun eh. Wala na, iba na yung topic ko dito. Bunso, bakit hindi ka makakasama sa Hong Kong? July 3 pa kasi yun, kuya eh. July 3 yung passport ko, paalis na sila. Wala na, hindi na ako makakahabol. Dapat, ito, real talk ha. Dapat yung ginawa ni BMR na panghihingi niya sa live, sa pang passport, pang hotel niya sa Hong Kong, dapat ako gumawa nun eh. Kasi yung passport niya, yung pamasahe niya, libre yun eh. Kaya lang naman siya napapunta agad ng mabilisan sa Hong Kong, si BMR, kasi nga na-issue na siya abot sa panghihingi niya para may palabas niya sa mga viewers niya na sinagot ng ibang tao talaga yung kusang loob yung sa live niya. Ang galing ng strategy niyo, no? Palakpakan nga. Mamaya ka sa akin. Oy, Ma'am Tess. Maraming salamat, Ma'am Tess. Taklob. Ano daw? Hello, Jay. Solid Duterte Banateros. Okay, maraming salamat, Ma'am Tess, ha. Thank you. Boss Jay, maulan, di ka makakapag... nga, hindi nga eh. Buisit din to si Mateo, no? Pinaalala mo pa, no? Kaya boring ang gabi ko, eh. Naghalo ang luwa sipon sa gin, sa pitchel. Kaya nga, no? Gin sa pitchel, no? Ingat ka sa mga magaganda sa profile. Hindi ako talaga, wala akong pakialam.
Hindi sa totoo, wala akong pakialam sa babae. Ayun, para sa akin na bilang lalaki, wala akong pakialam sa filter. Wala akong kung ma-filter ka man. Kahit makita ka sa personal, magkaiba, maitim ka sa personal, maputi ka sa picture. Wala talaga akong pakialam dun. Hindi, promise. Pero awa naman ng Diyos, wala akong naging patapon na mga exy. Gago! Exy, no? Bagong words yun, na exy. Hindi, totoo, promise. Yung pinagyayabang ko, kahit ganito yung tsura ko, wala akong naging lahat ng naging ex ko mga artistahin. Hindi, magaganda mga kung kala nyo ba? Hindi ako nagjojowa ng, hindi naman sa panglalay, pero hindi ako nagjojowa ng katulad nila Mima. Gago! Yung tipong panggala ba? O diba? Pag gagala kayo, date kayo, gano'n, no? Isa, naiya na nga lang ako sa nagiging karelasyon ko kasi yung bit-bit ako proud na proud, sila parang hindi. Diba? Ako, proud na bit-bit ko sila kasi maganda maganda jowa ko, bakit ba? Ay ako, sila, proud ba sila sa akin? Gago! Balik na tayo sa topic. Jay Bonjing, walang utak na baboy. Jay Bonjing, yun si Ma'am Grace. Tingnan natin to si Ma'am Grace. Huwag niyong i-hide yung si Ma'am Grace. Nasaan na yung si Ma'am Grace? Tingnan natin, mukhang may itsura to. Ito yung may itsura na kahit bumuka ka sa akin to, hindi ko papansinin to. Baboy daw ako. Baboy? Di baboy na ako sa baboy. Wait lang. Oy, ba't nawala si Ma'am Grace? Uy, huwag niyo i-hide, guys. Huwag niyo i-hide. Check natin, check natin. Huwag niyo i-hide si Ma'am Grace. Yan, yun lang sa inyo. Comment ka pa nga isa, Ma'am Grace. Ma'am Grace, comment ka pa nga. Hindi ko na makita dito sa akin, Siguro, ba't biglang nawala si Ma'am Grace, no? Kung mawala, Ma'am Grace. Wala na, hindi ko makita sa cellphone ko. Wala na. Bagay kayo ni Mema Jay. Naku po. Kaya tuman si Ma'am Samantha, no? Ang dahil mo ipupush dito, dahil na magaganda rito sa live ko, si Mema pa. Bawo ng bunganga nun. Gago! Oy, wag niyong i-hide. Maganda pa naman. Oy, wag niyong i-hide si Grace. Maganda pa naman, sayang. Baka nabe-brainwash lang yan. Itino natin, ha? Hotdog lang katapat niyan. Gago! Ano mo siya? Friend mo siya? Sige, send mo sa akin. Dali. Send ko sa'yo. Pic niya sa Facebook. Ang puti. Naku, maputi. Tas baho ang naku po. Yung kanya, yak. Yak, ew. Masukay pa rin sa akin yung medyo morena. At least kapag mabango, di ba? Hindi promise ako, sensitive ako sa katawan. Ayoko nang maamoy, yung sa may sugrali sa Pampanga, irita ako noon. Hindi ako nakapagbaon ng damit. Kasi nga may mga hangover. Hindi ko na Sana kapag Adam yung magpapapicture sa akin, lumalayo ako. Hindi ako dumidikit kasi baka mamaya mandiri sila sa pawis ko. Pero aminado ako na alam ko sa sarili ko na hindi ako mabaho. Ay, Ate Precious, mega love shoutout. Kamusta ka na? Kamusta ka na, ate? Ba't ngayon ka lang nagpakita? Ate Precious? Maganda talaga ang followers mo, Jay, kaya nahihiya akong maglagay ng pic ko. Hoy, huwag kayong mahiya. Ano ka ba? Lahat tayo pantay-pantay. O walang pangit na ginawa ang Diyos. Sadyang mapangusga lang yung mata nila. Okay, tuloy na natin to. Nawala na yung topic natin, Punta na sa ex, punta na sa mukha. Putangin lang yan. Ito ay dahil demokratikong bansa ang Pilipinas. Ginawa nito ang pahayag ng pangunahan ng groundbreaking ceremony ng 30-story hemodialysis building sa National Kidney for Transplant. Yeah, yun po! Construction of National Kidney and Transplant Institution. Tapos nandyan mukha mo. Gago! Anong connect? Hoy, Speaker Martin Romualdez, future Prime Minister. Tanong lang po tanong.
Anong connect nang nandyan yung mukha nyo? Gago! Wala, nagloloko na yung stream deck ko. Ma'am Precious, nagloloko na. Ayan, okay na, hindi na. Anong nito? Kapag wala talaga, bakit? Mahuna ba yung building pag wala ka? Hindi ba matibay yung struktura pag wala mukha mo? Gago! Akman tayo, tingnan naman Martin, no? Speaker Martin Romualdez, hindi naman po sa, parang, hindi kasi, na po, umay na kami. Kada, may kita namin sa bigas, may kita namin sa, pag may ginawang, dito namin yung about dyan sa building from para sa mga kidney transplant. So maraming salamat po, pero alam nyo, pera nyo po ba yung pinangpagawa dyan? Gago! Ha? Hindi nyo naman po ata mukha yung hindi nyo mukha, diba? Hindi nyo naman ata pera yung pinangpagawa dyan, ha? Bakit kailangan lagi nandyan? Hindi napapansin po namin, ha, Speaker Martin Romualdez, special mention to you. Bakit lagi kang epal, no? Gago! Parang nakakaano lang, sir, future prime minister. Parang nakakaano lang po na laging sa bigas nandun ka, sa mga nagagawa ng nandun ka. Kaya tuloy, imbis na ma-appreciate ng mga Pilipino yung ginagawa nyo dito sa Pilipinas, nabubuisit sa inyo eh. Paano hindi mabubuisit? Pag may building, nandyan ka. Pag may bigas, nandyan ka. Kulang na lang, pati yung tae namin, lagyan ng pangalan mo eh. Hanip na yan. Gago! Instruction of National Kidney and Transplant Institute. Nakmantiting. Tapos, yung mukha niya, tapos sino pa tong kasama mong muntang Gago! Institute o NKTI sa Quezon City. Ang Makabayan Block Lawmakers naman, Gago! ang galing nyo talaga, nagsama-sama talaga kayo lahat, no? Ano naman kinalaman ng dyan sa building na yan, yung na yan, no? Rep Arlene Brosas tsaka si Castro, lipad. No? Isang mukha eh. Hindi kapag tinignan mo silang tatlo, parang isang biyak lang eh. Kasi alam mo na agad eh. Pag sinabi mong Brosas, may isip mo na agad si Franz, si Castro, tsaka si Manuel. Pag sinabi mong si Manuel, may isip mo na agad si Castro, tsaka si Brosas. Pag sinabi mong Castro, may isip mo na si Brosas, tsaka si Manuel. At tatakbo-takbo lang sa ganun eh. No? Kasi wala eh, para isa naman mindset ng mga yan. tinuliksa ang political plans ng Duterte family na anilay malinaw na political dynasty. Bobo lang, no? O, diba? Sabi ko sa inyo eh. Pag sinabi niya Makabayan Block, alam niyo na ang patutunguhan niya. Ano to? Rotation lang. Kaya nga. Rotation lang. Matuturing daw na political dynasty. O ano naman? Eh bakit si Marcos tsaka si Aimee? Dagdagan pa ni Tamba. Hindi nyo masita-sita kasi baka mawala kayo bigla dyan. Uy! Gago! Tigilan nyo kami, mga utot nyo. Wag kami, iba na lang. Wag kami, iba. J-check mo PM ko. Sige. Maganda ba? Yung basher natin. Baka may video, ate. Tingnan mo. Baka may video. Asan? Ay, may tsura, ha? Iba rin, ha? Grace, type nga na iba, ha? O, ganda, oh. Ganda, may tsura yung basher ko. Tingnan mo, pati basher ko may tsura. Ito yung pinakatanong dyan. Paano na lang, oh? Ma'am Grace, rigor! Buta na, parang artista to, eh. Parang si Yam Concepcion to, eh. Naka-iPhone. Kaya pala maganda, eh. Oo, maganda si ma'am, oh.
Yan yung nambas sa akin kanina, baboy daw. Try mo ako, tingnan mo, hindi ka iiyak sa akin at may anak ka na. Sorry. Baboy pala ha. Try mo ako, try me. Tingnan natin kung hindi ka humagulol. Anak, kahit may 10 anak ka na. Hindi, bastos eh. Naglalive ako dito sa Biyan ng Baboy. Bakit? Ang tingin mo sa akin? Gwapo-gwapo ko eh. Gago! Okay, tuloy natin to. Giit ng mga ito, dapat harapin na lang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga reklamong kinakaharap kabilang na ng mga biktimang humihingi ng hustisya dahil sa madugo. Hindi, what if na lang, no? Yung ginagawa nila sa Duterte, tas naging presidente si Baste, si Mayor Basti Duterte, naging presidente, si Tatay Digong senator, tas si Pulong. Tapos, no, ang ginawa ng mga Duterte, yung kaso din ni Franz Castro, binalikan nila. Iyak siguro to. Harapin mo na to, sasabihin na, ganito, Franz, kasi kagaya ng sinabi mo sa amin, harapin na lang namin ang kaso namin. No, ngayon, harapin mo yung sayo. Gago! Paano na lang, no? Paano na lang pag gano'n, no? AJ, wag mong ganyanin si Franz. Ate yan ni Mima. Ate niyo ba? Bagay, hawig naman sila. Mukha silang sintu-sinting dalawa. Gago! Tirek mata na ko po. May jowa si Boss Dada. Ba, malay ko dun. Hindi ko naman pinapakialaman live nun. Hindi ko rin tinatanong. Bakla? Tatanungin ko yung love life ni Boss Dada. Anti-drug war ng kanyang administrasyon. Samantala, tinanong din si Speaker Romualdez sa plano nito sa halalan 2025 at sabi? pati sa 2028. Ano sabi? Siguro, mananatili muna ako sa first district ng Leyte and I'll just do my... Talagang mananatili ka? Gago! Napakaganda ng decision mo na yan. Prime Minister future Prime Minister Martin Romualdez. Napakaganda ng decision mo na yan. Alam mo kung bakit? Na napakaganda ng decision mo na yan? Wala naman ratings pa nga lang, bagsak ka na eh. Gago! Kaya talagang napakaganda ng decision mo na yan. Palakpakan, isang mapalakpak kay future Prime Minister Speaker Martin Romualdez. Tama lang yung decision mo na yan. Napaka-good move yan ha, good move yan. Ang ganda ng ginawa mo, hindi yan pangit. My work kasi marami pang kailangan itatapos din sa first district namin. About 2028, sir. Matagal pa yun. Kasabay nito, Matagal pa yun. Tagal pa nun. Tagal pa nun, pero yung buka mo lagi bulad sa mga trapal. Gago! Tagal pa yun. Tagal pa nun eh. Pero yung mga pangalan, nasa bigas, nasa trapal. Nasa banner. Tagal pa yung eleksyon. tiniyak ng Speaker na ipapasa nila sa Kamara ang mga nalalabing prioridad na panukala ng Legislative Executive Development Advisory Council bago pa man matapos ang 2024. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Ako sa'yo, Martin Romualdez. Tingnan mo kami sa kalokohan mo. No?